Halos 1 taon mahigit din kami hindi nagkita at wala akong idea sa nangyari sa kanya. Nung una hindi ko siya mapilit. Pero siguro nang makulitan siya sa presenya ko ay nagawa niya ring ikwento. Doon ko nalaman ang matamis, masalimuot at nakahihinayang na kwento ng mag-asawang Indinyal. Kahirap pa aminin ang ayaw umamin. Pero sa una lang yun. Napagod din silang dalawa kaya umaamin na. Nice. You are sure. By the way, is that Chris that you've been always talking about? You're one and on. Hey. Kuya. I'm getting red now. Sisk. Gay. Pero kuya, love ka daw niya, balik ko sa kanya. Siya ang topic, ako itong tinitira. Sisk. Shut up. Natatawa-tawa na lang ako. Alam kong this time namumula na rin ang mukha niya. But thanks little big bro. You're a big help. Malaki rin pala ang pakinabang sayo. Ngayon ko lang nalaman. Magsasalita pa sana ako nang in-end call niya na. Napatingin ako sa kalangitan at napangiti. Ano kaya kung? But thanks little big bro. You're a big help. Malaki rin pala ang pakinabang sayo. Ngayon ko lang nalaman. Magsasalita pa sana ako nang in-end call niya na. Napatingin ako sa kalangitan at napangiti. Ano kaya kung? Jelias Kilvi. Pumutok lalo ang balita tungkol sa issue na hindi pa nako-confirm tungkol kay Jana. All her fans are dying to hear what's the truth behind that rumor. They're waiting for Jana's answer. I really need Bijesic. I stand up and look for Bijesic in the medkit. Kumuha na rin ako ng bottled mineral water at saka inabot kay Chris na naghihilot ng kanyang sentido. Inabot naman niya sa akin ang gamot na inalok ko sa kanya at saka ininom na rin. Ang tubig. After she drank her medicine, I was waiting for her thank you pero wala. Wala man lang thanks or thank you, babe nilingon niya ako at pinalisikan ng mata. Thanks. She said in an irritating tone. Apat her head pero naisip ko na kulitin ko siya, kaya ginulo-gulo ko ang buhok niya. What the? Stop it, tinigil ko naman kasi galit na. Cool down, Chris. Hindi mo kailangan mamroblema ng sagad, dahil alam natin na isa lang naman ang kalalabasan niyan. Naupo ako paharap sa kanya. I know right, pero hindi ko pa rin maiwasan na mairita. Lalo na kung nakakabasa ako o nakakarinig ng hindi maganda tungkol sa best friend ko. Isa pa, I want to talk to your precious brother. Gusto ko lang makasiguro dahil ayaw ko nang nakikitang miserable ang best friend ko. She had a point, I know. Kahit naman ako nabubwisit at gustong bigyan ng bigwas ang mga naninira kay Jana. But right now, we can't do anything but to wait for Jana's answer. And for Amwe Quiz, alam ko naman na love niya si Jana kahit hindi niya sabihin. I mean, how can he be that miserable that long ago when he's not able to see her? Nasaan na ba kasi ang babae na yan? Bakit wala pa siya hanggang ngayon? 30 minutes na lang magsisimula na ang press conference. See what to call her to, Jevy. Pagod na ang daliri ko kakadyal. Sometimes, I want to get angry about being her enagger, pero ang cute lang kasi kapag nagtataray siya. Shit, it turns me on. Yes, ma'am. Jana's POV. Inhale. Exhale. Nagdesisyon akong sagutin na lahat ng mga tanong na ibinabato nila sa akin. Kinakabahan man ako at natatakot sa sasabihin ng iba, pero mas mabuti nang harapin ko ang problema. Habang naghihintay ng oras ay naisipan. Kung tumambay muna sa isang park bago pumunta sa studio. Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin dahil pabago-bago ang isip ko. Kung ano-ano ang nai-imagine ko sa mangyayari. Paano kung batuhin nila ako ng itlog na bugok dahil sa pagsisinungaling ko? Pero kung tutuusin, hindi naman ako nagsinungaling dahil hindi ko naman sinabi in the first place na wala akong anak. Pero paano kung batuhin pa rin ako ng mga taong makikitid ang utak? Gusto kong umabante, pero gusto ko ring umatras. Tumingin ako sa wristwatch kong suot. 30 minutes na lang ang at magsisimula na ang inihandang press conference ni Sir Jeggy. Ibinulsa ko ang hawak kong cellphone na in-off ko
dahil ayaw kong magpaistorbo sa kahit na sino at pagkatapos ay tumingala sa langit. Nay, tay, mga kapatid ko, patawarin niyo ako. Malaki ang pagkakasala ko sa inyo. Then I deep sighed, again and again. Chris, POV. Bakit nandito ka pa, Chris? Di ba may taping ka ngayon? Asked JB. Inirapan ko naman siya. I cancelled and will work today, JB. Sabi kong hindi nakatingin sa kanya. Naramdaman ko naman ang paghawak niya sa balikat ko at paharap na inikot sa kanya. What do you mean? You cancelled your work without my consent, tanong nitong nakakunot ang no. Hindi ko na pinaalam sa'yo dahil alam ko naman na hindi ka papayag. Pero, Chris, ilang araw mo na rin silang hindi sinisipot. Look, Jel, hindi naman iyon masyadong mahalaga. Mas mahalaga ang best friend ko. Paano kung mag-nervous breakdown siya dyan habang binabato siya ng mga tanong ng press? Kilala ko siya, matapang nga siyang tao pero enggot-enggot din paminsan-minsan. Nagbuntong hininga si Jebby. Andito naman ako, hindi ko naman pababayaan si Jana. Hindi mo naman kailangang isakripisyo ang trabaho mo. Inirapan ko siya, bakit ba hindi niya ako maintindihan? Don't make this a big deal, Jebby. Kung paalisin mo ako ngayon, mas habaan ko pa ang paghihintay mo. Now I can see on how his expressions change. Takot niya lang. Ito napaka mapagpatol mo no, he's smiling like a crazy poop. As usual sinamaan ko ng tingin. Pero sa loob-loob ko, nakukitin ako sa kanya. Sabi ko nga panoorin mo na lang si Jana eh. Pero dito ka lang sa tabi ko. Inilapit niya ang mukha niya sa akin na siyang ikinapako ko sa kinatatayuan ko. Because I don't want us to be separated. He smiled, a sweet one. Hanep tong tao na to. I want to push him dahil ang dami nang nakatingin sa amin pero hindi ko magawa. Hey lovebirds, lumayo si JD. While I'm at in the kilig shock, forget the kilig word, rinig kong nagbasyan sina JB at David. Pero ilang saglit lang din lumapit ulit siya sa akin at bumulong, "You're blushing, baby." Text na to. Sini ko siya sa tagiliran para lumayo sa akin at pagkatapos ay tiningnan ng masama habang siya naman ay umaaray habang tatawa-tawa. Baliw. Anong meron? Asked David. Tiesas. Wala pa ba siyang alam? Well, I don't care. Well dude, press conference na denies. Sagot ni Jebby. Mukhang namalikmata naman ako nang makita kong nalungkot ang mukha ni David. Ah, sabi lang nito at saka nag-iwas ng tingin. Kating-kati naman ang dila ko na magtanong ng hey. May gusto ka ba sa best friend ko? Hindi ko na lang inilabas dahil may pumipisil-pisil sa kamay ko. Nagbubulungan na ang mga press, nagkakagulo na ang mga staff ng company. Jebby and I are trying to contact Jana pero naka-off pa rin ang cellphone nito. 15 minutes delayed na ang conference, hindi pa rin dumadating ang best friend ko. What if hindi siya magpakita ngayon? Siguradong lalala lang ang mga paratang sa kanya. And worst, it can be the end of her career. Wag naman sana. I'll go tell them. Says Jebby while I'm in a deep thought. Napatingin ako sa kanya. Tell them what? Isn't it obvious? Baka umatras na si Jana. Or maybe something happened and I hope it not. Kinabahan ako bigla sa sinabi niya. Don't tell bad words, Sir JB. Singit ni David na kasakasama naming nakatayo sa isang gilid. Let us trust Jana, JB. Baka na traffic lang ang bruha na yon. Sabi ko para hindi na siya mag-isip ng kung ano-ano dahil nag-aalala na rin ako. Fine. But within 10 minutes at wala pa rin siya, I'll go and tell them. Tumango na lang ako. Tahimik akong nagdasal na sana dumating na si Jana. Nakahinga naman kami ni JB nang magsitakbuhan ang iba naming staff at sinabi sa amin na dumating na daw si Jana. Nakita na lang namin siya na diretsong naglalakad sa harapan at lakas na loob na umupo sa tapat ng microphone. Naglakad naman si JB sa harapan at sinabihan ang mga press na pwede na silang magtanong. Prang bangketa sa loob ng room. Sabay-sabay silang nagtatanong. Napatingin ako sa harapan kung saan naroon si Jana
at sakto naman na tumingin din ito sa amin, kaya nagkasalubong ang mga mata namin. Ibunukan niya ang kanyang bibig at nakuha ko naman ang ibig nitong sabihin, I'm alright. Halos manggilid ang luha ko, maarte na kung maarte, pero ayokong nasa ganitong kalagayan ang best friend ko, basta naiiyak ako. Habang malumanay na sinasagot ni Jana ang mga tanong sa kanya, ay nagawi ang tingin ko kay David. And what's with him talaga? Mukha siyang tensyonado. Binulungan ko ang katabi kong si Jamie about kay David pero pinagtaasan lang niya ako ng balikat. Oh well, bahala siya dyan, HMB. Jana's POV. Anong pakiramdam mo best friend? Nagkibit balikat lang ako sa tanong ni Chris. Pagkatapos ng interview ay tumuloy kami sa office ni Sir Jamie. Sinabi ko na ang lahat ng gusto nilang malaman, sila na lang ang bahalang humusga. Everything will be okay, Jana. At least na ipagtanggol mo ang sarili mo sa mga maling paratang nila. Ngumiti ako ng impit kay Sir Jamie. Nahihiya ako sa kanila, sobrang nahihiya. Dahil sa kabila ng pagtatago ko ng sikreto sa kanila ay nandyan pa rin sila. Well, maybe we should celebrate. Napatingin ako kay Chris. Bakit magka-celebrate? Tanong ko. Celebrate ba ang mga pangyayari? Don't give me that look, Jana, tutusukin ko yung mata mo. We need to celebrate dahil this past few days ay nakakahagard. Kuha mo. Good idea. I'll call Kuya. Siski, di ba makakasira ng araw yung kapatid mo? Sabi ni Chris na may pagkasarcastic. Nope, gusto ko sanang pigilan si Sir Jebby na kung pwede wag na lang akong sumama dahil pagod na ako. Pero nakakahiya naman tumanggi dahil alam kong pagod din sila ng dahil sa akin. Isa pa, kailangan pa ba talagang kasama si Arvin? I'm leaving now. Sambit ni David habang papalakad na sa pintuan. Alam kong nabigla din siya tungkol sa akin, pero wala akong lakas para magpaliwanag sa kanya. What will happen if Arvin and David met? Would it be awkward? Ay, friendly atmosphere. Akala ko party ang pupuntahan natin, show off pala. Bubulong-bulong na sabi ni Chris na siyang ikinatawa ko. Paano naman nakakatuwa kasi ang itsura niya, galit ang mukha. Panay kasi ang bati ng mga babae kay Sir Jebby simula nang makapasok kami sa club. Yes, sa club kami nagpunta for the celebration daw. Ayaw ko sana ng magulong environment pero okay naman pala dito dahil hindi naman ganon ka-wild ang atmosphere. Mukhang may breed ang mga nagpupunta dito. Isa pa itong si David na hindi rin naubusan ng mga babaeng nagpapakilala sa kanya. Well, hindi ko naman masisisi ang mga babae na lumalapit sa kanila, talaga namang may ipagmamalaki ang looks ng dalawa. Hey guys! Come on here, tawag ni Sir James sa amin sa isang group table. Buti na alala pa nila na may kasama sila. Bulong na naman ni Chris. Hinawakan ko na lang ang kamay niya at hinila papunta kina Sir Jay at David. Umorder na rin kami ng beer at ibang pulutan. Jana, tara sa dance floor, mukhang busy naman ang dalawa dyan. Yaya ni Chris sa akin, napatingin ako sa dalawang lalaking kasama namin na hindi pa rin naubusan ng mga babaeng nagpapapansin sa kanila. Well, meron din namang mga lumalapit sa amin na mga boys, pero dinidedma lang namin. Papatalo ba naman kami? Okay. Sagot ko. Mas mainam na rin siguro na enjoy ko ang sarili ko kaysa magmukmuk. Jelias Kilby. Gusto ko sanang sundan ang dalawa sa dance floor pero itong mga babaeng nakikipagkilala sa amin ni David ay hindi kami tinitigilan. Alam kong gwapo ako pero sana naman tantanan na nila ako dahil mukhang hindi na natutuwa ang baby ko. What the hell are you doing, Jebby? It's Kuya, nakadadating lang. Agad namang lumipat ang mga babaeng kausap ko sa kanya at siya naman ang pinutakte. Get lost. Cold na sabi nito sa mga babaeng nakikipagkilala sa kanya. Iba talaga ang karisma ni Quiz, Asar. Buhahaha. Umupo siya at yung mga babaeng binigyan niya ng cold treatment ay napahiyang umalis na lang. Akala ko hindi ka pwede, tanong ko. I never said that. He answered. Napatingin siya sa kasama kong si David. This is David Cois. Model and actor din siya. David, this is Emma brother, Arvin Esqueta. Inilahad ni David ang kamay niya para makipagkamay kay Hyung, pero hindi ito inaabot ni Kuya.
I know. You knew him, napataas ang kilay ko. Ininom niya ang beer sa harapan niya at umikot ang tingin nito sa paligid. Nagkaroon naman ako ng pagkakataon para humingi ng pasensya kay David. Sorry Jude. Suplado lang talaga yung kuya ko. Pinaglihi kasi sa ampalaya. I love and take a sip on Amway beer too. He didn't answer me, instead uminom na lang din siya. Dan. Kuya Hist. Hindi na ako nakapagtanong kung ano ang problema dahil agad siyang tumayo at tumungo papuntang dance floor. Where are you going man? Rinig kong tanong ni Jane, pero hindi ko na pinansin. Shit lang ang walang latay dito sa babaeng to. Jana's POV. Ang tagal na panahon bago ko ulit naramdaman ang pakiramdam na ganito. Yung malaya ka, parang wala kang problema, yung ganito kasaya. Having fun, Jana, tanong ni Chris sa akin, habang sumasabay ang katawan namin sa music. Tumango naman ako sa kanya at sabay kaming nagtawanan. It's been a long time. Wow, sigaw ni Chris. Kahit naman marami ang sumisigaw dito ay ayos lang, malakas naman ang sounds, kaya nakihiyaw na rin ako. Wow. Yef. Para kaming mga ibon na nakawala sa kulungan. Giling kong giling. Ayos lang naman dahil walang nambabasto sa amin. Nagpalit ang DJ ng music when I grew up ng Pussycat Dolls. Nagkatinginan kami ni Chris dahil parehas namin itong favorite noong nasa rising school pa kami. Nagtawanan kami at nagbet kung sino ang mas hot sumayaw katulad ng dati naming ginagawa. Hindi namin sinasadya na mang-agaw ng atensyon pero nakuha namin. Yung iba ay tumabi para magkaroon kami ng space ni Chris at nag-cheer sa amin. Nagmistulang step up ang settings. Salitan kami ni Chris sa pagbitaw ng steps nang may biglang humila sa kamay ko sa kalagitnaan ng pagsasayaw ko. So this is how you dance, naglock ang mga mata namin. Hindi ako makagalaw dahil nakapalupot ang mga braso niya sa baywang ko. Oo, sabi ng mga tao sa paligid. Narinig ko siyang nagpalatak hanggang sa hindi ko na namalayan ang mga sumunod na pangyayari. I felt his lips into mine, I can't think of anything. Gusto ko siyang itulak pero parang may pumipigil sa akin. Naghiwalay na lang ang mga labi namin nang makarinig kami ng isang malakas na hiyaw. What teenage hell, babe, kita kong nabigla si Chris sa sigaw sa kanya ni Sir Jev. And the next thing asaw, ganun din sa ginawa ni Arvin sa akin ang ginawa ni Sir Jev kay Chris. Miss Jude, sigawan ng mga nasa dance floor. Sabay pa kaming napatakip ng mukha ni Chris. This is the most embarrassing moment in my life. Two brothers. Hindi na ako nakaangal nang hilain ako ni Arvin palayo sa dance floor. Ganoon din si Chris na ang dating palaban ay mukhang naputulan ng dila. Hindi na rin nakaangal nang hilain din siya ni Sir Jay palayo sa dance floor. Wala kaming kibo ni Chris pagkaupo namin sa pwesto namin. Pakiramdam ko na trauma ko. Next time sa akin mo lang ipapakita yung dance move mo ha, sabi ni Sir Jebby na nakatingin kay Chris. Kinuha naman ni Chris ang bote ng beer niya, pero bago niya ito ininom, ay inirapan niya muna si Sir Jeb. Hoy babae, sinasabi ko sa'yo, umayos ka. Yamot na ininom ni Sir Jelly ang bot ng beer niya at bubulong-bulong pa ito. Natatawa naman ako sa dalawa. Ang sweet lang, parang sila na. Ngiting aso. I'm warning you, Jana. Don't do it again kung ayaw mong mabulag ang mga tao sa paligid mo. Rinig kong sabi ng katabi ko. Kinuha din niya ang beer niya at saka ininom ang laman nito. Is that a threat? I'm not threatening you. I'm telling you. The truth? Umirap na lang ako, mukhang tamado na ng alak ang isang to. Kung ano-ano na ang sinasabi. Guys, I'm leaving first. Nakalimutan kong may appointment pa ako bukas ng maaga. Sabi ni David na tumayo. Napataas ako ng tingin sa kanya. Maaga pa naman, David. Sabi ko sa kanya. Hindi naman siya sumagot, nakatitig lang siya sa akin. Ngumiti ako sa kanya, may date ka lang no, pagbibiro ko katulad ng dati. Hindi lang kami nagkakausap lately dahil ang daming unexpected na nangyari. You really know me, Denise. Saka tumawa ng malakas. Ngumiti ako ng malapad. At least alam ko na hindi galit sa akin si David.
Hindi niya ako hinusgahan katulad ng ibang nanghusga sa akin. Hatid na kita sa labas, offer ko. Tatayo na sana ako nang pigilan ako ni Arvin. Napatingin naman ako sa kanya. Huwag na, Denise. Kaya ko naman lumabas dito mag-isa. Says David. Magsasalita sana ako nang maunahan ako ni Sir Jerry magsalita. Go, Jana, hatid mo na si David sa labas. Utos ni Sir Jerry at saka ito tumingin kay Francis. Ewan ko kung ano ang ginagawa nila pero parang nag-uusap ang mga mata nila. Well, tumayo na lang ako at nagpaalam na sandali lang. Are you happy? Tanong ni David nang makalabas kami ng club.